Mr. Chair, meron din po siyang agam-agam. Hindi, Tulad- hindi ko tinatanong kung ano man ang nararamdaman ni Konsyala. Ang tinatanong ko, bakit nyo sinama doon sa affidavit complaint yung confirmation niya tungkol doon sa statements ng mga witnesses? Wala pong ganun, Mr. Chair. O sino nagsasabi sa inyong dalawa ngayon ng katotohanan? Dala-dala ko po itong papeles, Mr. Chair. So, di ba affidavit of complaint lang naman yung ang kanyan na si Konsyala ay nagrereklamo laban dun sa mga alleged na pumatay sa kanyang asawa. Yes, Mr. No more, Chair. no less. Hindi Yes, dapat Mr. nyo sinama yung i-confirm niya yung statements ng mga witnesses. It is not supposed to be there sa affidavit of complaint. Oh. Magtuturoan na kayo ngayon. May I know who are the people giving you advice? Were they present or were they part of the SITG? Yung bang nagbibigay sa iyo ng advice, kasama mo sa SITG Yes, Mr. Chair. or what? As legal officer po. Bakit legal officer ang kwan? Di ba? Kung ano yung totoo, yung dapat ang sabihin mo yung result ng iyong investigasyon. Yes, Mr. Chair. Yes, bakit nga? Hindi mo pa rin ako sinasagot. Bakit kailangan ilagay mo yon doon sa affidavit of complaint? Yun lang po, Itinuro rin ba sa iyo? No, Mr. Chair. Base lang po doon sa... Sarili mong isip yon? Yung po sa affidavit po ni Madam Chair, kinakasuhan lang po niya yung... Kaya nga, yun nga dapat, di ba? Yes po, Mr. Pero Chair. sinasabi niya na merong siyang tinututulan doon sa nakalagay, doon sa dokumento na ginawa po ninyo na sinasabi niyo na ikumpirma niya yung mga statements ng witnesses na available. Yung dalawang witnesses. Di ba? Yun ang sinasabi niya eh. Now, Yes, Mr. if I look at the documents, at totoo yung sinasabi ni Konsyala, I might cite you in contempt for not telling the truth. Alin ba ang totoo talaga? Hindi ko pa pinakukuha yung affidavit of complaint na nasa kamay ni Konsyala na pinapipirmahan ninyo. Nakalagay lang po doon, Mr. Chair, na nakumbinsi po siya ng mga witness if ever na makaharap po niya yung witness po. Bakit kailangan nandun yung kwan? Kailangan ba yun sa isang statement na nagre-reklamo ay isang tao? Di ba? You have lawyers with you. Kailangan ba yun talaga? Sa isang affidavit of complaint? I don't think it's necessary. As a matter of fact, you can file the complaint without the concurrence of the complainant. That is why all cases are entitled People of the Philippines versus the alleged perpetrators for criminal offenses. Yes, Mr. Chair. Oh, hindi na kailangan eh. Kaya ngayon ang sinasabi ko. Now, may I know, how did you test the credibility of the two witnesses? Tinanong ko po sila kung ano po yung relasyon nila doon sa victim Mali. and sa suspect po. Nasaan sila nung nangyari? Hindi yung relasyon ang importante. Nasaan sila nung nangyari yung krimen? Hindi ba? I think you didn't learn from your
criminal investigation course. Ang importante, nandun ba sila doon sa pinangyarihan ng krimen at nakita nila yung pangyayari? Yes, Mr. Chair. Tinanong ko din po yan. Nandun ba sila? Yung crime scene witness po, nandun po. Yung first witness? Yes po. Sige. Nandun siya. Based po dun sa ano po niya, sa salaysay po niya, andun daw po siya at nakita po niya yung pangyayari. Nasaan siya? Sa loob ng barangay? Sa terrace? Nakaupo po siya dun sa chapel, Mr. Chair. Katabi po kasi yung lumang barangay hall, chapel, then covered court kung saan po nagaganap yung liga that time. Yung basketball? Yes, Mr. Chair. Ano po yung distansya? Na-compute nyo ba yung distansya ng chapel at saka yung terrace? Approximately 6 to 7 meters, Mr. Chair. 6 to 7 meters. Now, sige. Yung isa naman na witness, ano po ang nakita niya? Yung isa pong witness considered as corroborative, nakita po niya yung pagdaan ng getaway vehicle ng mga suspects. Then, nung pagtapat po sa kanya, nagbaba po ng bintana yung suspect, yung mismong gunman, namukhaan po niya. Based po dun sa salaysay po niya. So sinabi po ninyo, suspect. So it's more than one. Yes, Mr. Chair. Okay. Yung vehicle, ano po yung vehicle? Pinadescribe nyo ba sa kanya? Base po dun sa salaysay po niya and dun sa nakuha sa CCTV, it's a black Toyota Innova. Innova. Tinted or not? I think, Mr. Chair, Huwag tinted. kang mag-think. Alin yung totoo? Hindi ko kailangan yung iniisip mo. Tinted, Ang gusto kong malaman, yung katotohanan. tinted po, Mr. Chair. So, paano makikita yung mukha kung tinted yung vehicle? Nung corroborative witness mo. Nagbaba po ng bintana, Mr. Chair. Tatakas, Base po dun nagbababa sa- ng bintana. Base po dun sa salaysay po. Kaya malabo. Before the incident, Mr. Chair, Now, matanong ko, ang ginamit na po na firearm ay M16, napakahaba. Unless folded. Di po ba? Maski folded, mahaba pa rin. yes, Mr. Chair. Folded ba o yung regular na M16? Infant, sir. Infant. M16. Sino po ang nagsabi na infant baby 16 yun, yung baby Armalite? Based po dun sa CCTV footage. So may CCTV footages kayo? Yes, Mr. Chair. Chairman, kanina tinanong ko, walang CCTV, nga may CCTV na. RD, tinanong ko yan kanina. Sir, meron pong CCTV footages of the actual shooting, sir. In Ito fact, na eh. sir, if I may add, sir, at least 3 of, at least aside, sir, ni Kap Lumbang retaliated, nakipagpalitan pa po ng putok. Yung mga kasamahan po niya na lumabas po doon sa barangay hall, it Can was you, clearly seen doon sa RD, CCTV Pwede footage. bang submit in this committee the CCTV? Yes, we Kasi will parang submit, hindi Mr. kompleto Chair, yung Your istorya. Ngayon ko rin Yes, dyan nalaman. I was informed na nagkaroon nga ng barilan. Kung nagkaroon ng barilan, nag-retaliate ang mga lumbang, edi wala kayo nakuhang witness doon? Nagbarilan, ha? Nakipagbarilan. Di yung mga nakipagbarilan sa mga grupo ni lumbang, di nakita nila kung sino yung mga kalaban nila. As reported, sir, by the provincial director, ilang beses, sir, nilang kinonvince itong mga nakipagpalitan ng putok to give statements to establish, sir, the circumstances during and even after the shooting, sir. But all of them refused to give Okay. statements, sir. Konsehala Lumbang, is this true na sinasabi nila ni PD na
yung mga nakipag-retaliate sa balikan ng putukan ay kinausap para mag-witness and they refused? Yung mga sinasabi po nilang nag ano ng putok sa kanila, si Mel po kasi kada alis po niya ng barangay, pumupunta po siya minsan sa Manila, sa ibang lugar. Pag po balik kasi, iba-iba po yung mga kasama niya. Kaya hindi ko po masabi sa kanila kung sino yung mga sinasabi po nilang ng baril nagpaputok ng baril. Tsaka sa insidente po, Mr. Chair, sa mismong outpost po ng barangay, ang kasama lang po ni Mel doon, yung isang babae na nagpanggap na nanghihingi ng tulong, at saka yung isang nasa labas na naka-tricycle, nakasama po nung babae na ano po ni Mel doon sa mesa ng outpost. Yung outpost po kasi, Mr. Chair, pagpasok mo, parang maliit na terrace. Tapos, usog ka lang po, may pinto doon po yung pinaka-opisina niya. Noong dati pang barangay hall po yon. Ngayon, dahil naging outpost po doon, yun po yung pinaka-standby po ng mga bantay bayan. Nung oras po na yun, Mr. Chair, dahil ongoing po yung basketball, yung court po kasi nandito sa paggitna po ng bisitas. Covered court, bisitas, tsaka yung outpost. Yung outpost po, dun nakaupo si Mel pagkatapos po nilang naghapunan. Nung naka-stay po dyan sa harap po ng outpost, may pumasok po na babae na kausap po niya na nanghihingi daw po ng tulong. Yung babae po na yon may kasama sa labas na naka-tricycle, nakaupo yung kasama po niya ng tricycle doon sa likod po ng motor, nakaabang po doon. Yung babae pong katabi ni Mel, kausap niya, parang hindi po nakapokus yung pag-uusap nila ni Mel. Ngayon yung pong babae na yon, parang nagse-cellphone, maya-maya po may bumaba na, sa harap po kasi ng bisitas, may pababa na daan, galing po ng highway. Doon po sa pababa na yon, doon po dumaan yung sasakyan, tas doon po pinagbabaril si Mel. Tas yung babae pong kasama ni Mel doon sa harap, sa loob, lumabas lang po siya na parang wala, na hindi man po natamaan doon sa pagbabaril kay Mel. Nakaupo lang po sila sa iisang mesa. Katabi po niyang doon sa upuan, si Mel, talagang nabaril po. Ito pong babae, wala. Ni isa man pong tama o ano man po na sugat po sa kanyang katawan. So- Pagkatapos po ng insidente, lumabas lang po na normal po yung babae. Nakita po yan, Konsehal Sa Lumbang, sa CCTV CCTV? O po. sige, okay. Opo, So we Mr. ask Chair. the submission of all Opo, those Mr. Chair. CCTV para Mm. makita po ng mga Mm. members. Did you consider Opo. that, investigator? Yung mini-mention ni Konsehala Lumbang, because bago ko ibalik kay Chairman Akop, did you consider yung mga aspect ng pagkilos ng dalawang babae na nasabi niya na nandun sa CCTV? Kasi very crucial yun, ha? Yes, Mr. Chair. I-consider niya? Yes po. Nakilala niyo yung mga babaeng yun? Yes po. Na-identify niyo? Yes po. So, anong mga binanggit nila sa inyo sa investigasyon? During her interview, wala naman po siyang nabanggit sa amin about doon sa Taga-roon ba sila? ibang barangay po, Mr. Chair. Nako. Okay, ibang barangay. So, anong barangay? Barangay Camba, Arayat, Pampanga. Taga-Arayat din. Yes, Mr. At yung Chair. isang kausap niya na isang babae din, same barangay, Same barangay po. doon din sa ibang barangay. Yes, Mr. Chair. Sige, si ano muna, tapusin na natin si Chairman Akop. Sige, go ahead, sir. Thank you, Mr. Chair. Saan po ba ang exact place kung saan binaril si Kapitan? Sa terrace po ng barangay hall, lumang barangay hall, Mr. Chair. Tama po yung sinabi ni Konsehala na may kasama siyang babae doon? Yes, Mr. Chair. Yes. Sino pa ang mga kasama niya ron? Yung mga bantay bayan po niya, Mr. Chair. So, tama po ba yung sabi ni RD na pagkaputok kay Kapitan, nakipagpalitan ng putok po yung mga bantay bayan? Tama po ba yung pagkarinig ko?
Mr. Chair. Yung mga bodyguard po, Mr. Chair. Nakipagputukan. Yes, Mr. Chair. Not the Bantay Bayan. Okay. So may bodyguard pala rin si Mayor na nandun sa terrace. Mr. Chair. Ay, si Kapitan. Yes, Mr. Chair. Yes. Chairman Akop, she's raising her hand. If you Mr. want to, Chair. ano. Ah, Sige, go ahead po. ma'am. Apo. Sa outpost po dun sa Lumang Barangay Hall, wala pong tao sa harap kahit po makikita dun sa CCTV. Wala po. Ngayon, yung mga bantay bayan po, wala rin pong nakatabi dun sa kung saan nakapwesto si Mel. Dahil ongoing po yung basketball court, ay basketball liga, nandun po sila. Dun sa mismong CCTV po, kahit na panoorin ninyo, walang tao po dun sa harap ng mismong pangyayari kung saan po tumigil yung sasakyan na bumaril po dun sa bintana po ng outpost, Mr. Chair. Pero konsihala, Opo. totoo yung nakipagputukan yung inyong mga security ng iyong asawa. Dun po sa CCTV, Mr. Chair, hindi ko po masasabing bodyguard ni Mel yun dahil hindi ko po sila nakikilala, Mr. Chair. Dahil pag po, kagaya nga po ng sabi ko, kada balik po ni Mel sa barangay hall, sa barangay iba-iba po yung mga kasamahan niya. Dahil minsan po galing siya sa Manila, minsan po galing sa ibang lugar, iba-iba po yung mga kasamahan niyang pumupunta. Wala po siyang bodyguard, Mr. Chair. Thank you. Sino po yung mga nakipagputukan? Were you able to get their names? Hindi po, Mr. Chair. Hindi, Ay, yung sorry. police, investigator. We identified one of those bodyguard, Mr. Chair. Hindi, wag mo na sabihin bodyguard. Hindi raw bodyguard. Sabi naman nung misis niya eh. So yung kasama na nakipagputukan. Kaya hindi ko binabanggit na bodyguard eh. Yes, Mr. Chair. So, nakilala nyo. Ilan po ba sila nakipagputukan? 3 po. 3. So, doon sa nakilala po nyo na isa, kinunan nyo ba ng statement? Pinuntahan po ng Hindi. Sagutin mo yung kinunan nyo ba ng statement? Hindi ko tinatanong kung pinuntahan siya o ano. Kinunan nyo ba ng statement yung nakilala nyong isa sa 3 na nakipagputukan? Yes or no? no, Mr. Chair. No. And you never bothered to ask from that person kung sino po yung 2 kasama niya na nagipagputukan. Would that be correct? Yes or Yes. no? Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya hindi nyo ma-identify. Anyway, kaya ko tinatanong, Iho, kung baby Armalite o regular Armalite, yung dala-dala ng gunman. Kasi, hindi mo naman basta-basta may tago yun eh. Kung maglalakad ka, paglabas dun sa sasakyan, kitang-kita na firearm yun na mahaba. Naniniwala ka ba ron? Yes, Mr. Chair. And therefore, marami, bago makarating doon sa itaas ng doon sa terrace, marami ng tao dapat kasi ang daming tao ron. Sabi niyo may basketball, may nakaupo sa chapel. Di ba? May nakikita na dapat na merong tao na nakasibilyan may dala-dala ng M16 na mahaba. Di ba? Wala man lang nakakita ng ganon. Hindi niyo tinanong yung mga tao. Ano nakapasok yung naka-M16 na tao sa isang lugar na ang dami-daming tao? Nakasasakyan po sila, Mr. Chair. Hindi. Hindi naman niya binaril si Kapitan na nasa loob siya ng sasakyan eh. Ikaw naman, investigador. Kailangan lumabas siya doon sa sasakyan, puntahan niya si Kapitan at barilin. Ang pagbabaril ba eh, nandun siya sa loob ng sasakyan? Bumaba po, Mr. Chair, O, yung siyempre, gunman. bumaba. Kaya nga, nilapitan niya si Kapitan para siguruhin. Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya dapat may mga tao na nakakita na beforehand na may isang tao bumaba sa sasakyan, may dala-dala ng M16 at hindi kayo naghanap ng mga taong ganun. Kasi yun ang mga kakilala kung sino yung gunman.
interview po kami doon sa lugar, Mr. Chair. But ni isa po, wala pong gustong magsabi kung ano man yung nakita nila, Mr. Chair. The hallmark, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince witnesses to come out. Thank you, Mr. Chairman. Well said. I like that last statement. Okay. Anyway, well, kung meron tayong CCTV, 1 minute lang daw yun. You want to, gusto nyo ba, members, to see kung ano makita natin? Meron, 1 minute. Sige, panoodin natin. Laki ng dikaret. Laki ng dikaret. Mapindi na. Ay ta. Yung plaka eh. Hindi, baka, RD, yung ating bang copy ng CCTV nyo, much more complete? Yung kompleto, meron ba kayo? Saka may nakitang vehicle, Pakita natin yung kompleto, pati yung paghabol ng mga lumabas Ayun, doon oo. sa hall na nakipagputukan. Saka nakita ko yung yung vehicle doon. So dito, sino may-ari ng vehicle? Na meron kasi kayo dito na nakalagay sa report nyo na in-interview si Miss Romy L. Tan, owner of the plate number, yun, attached to the vehicle used by the suspects. So may ginamit na vehicle at identified yung may-ari. So ano nangyayari dito sa sa investigation yung to? Your Honor, Mr. Chair, we checked the plate number na nakakabit po dun sa Toyota Innova, but unfortunately, sa ibang sasakyan po yun. Naka-registered. Ginamit lang po. So, well, ano yung sasakyan na nakita ninyo? Ano ba yun? Yung nasa CCTV, ano sasakyan yun? Black Innova. At yung plaka na nakita nyo, nakapangalan kay Romy Tan. Tama? Na ang registered sa LTO, anong sasakyan? Anong sasakyan? Yung registered sa LTO? Van White ata. Parang ganun, sir. Mali. Toyota van. Tinitingnan mo yung report. Report ito, Honda nakalagay dito SUV. Sir, Oo. Honda BRB, sir. Ha? Honda BRB. Ayun, Honda, di ba? Ito, binabasa ko yung report nyo. Walang dyan naman, PD, dapat alam mo to. Anyway, so yung may-ari ng plate number na yon must be also investigated. Dahil bakit naandun yung plaka doon sa Innova? Chairman. Ano nangyari sa investigasyon doon kay Romy Tan? Yes. Mr. Chair, kinuhanan po namin siya ng affidavit niya. During the incident, August 11, nasa may condo po siya that time sa may Pasig City. So Ngayon, anong relasyon itong Romy Tan? Taga saan to? Did you inimbestigahan niyo ba na mas malalim kung anong relasyon itong taong ito doon sa biktima? Sa victim po, Mr. Chair, wala po siyang not related po sila. Ano? Not related? Yes po. Hindi Mr. siya Chair. taga roon sa Arayat? Hindi po, Mr. Chair. Never siyang nagpunta sa Arayat? Never po, Mr. Chair. Chairman. Okay, Chairman Paduano. Anyway, nakausap niyo personally yung Rumitan. Yes, Mr. Chair. Okay. So tinanong niyo yung relasyon, pero paano niyo, hindi niyo tinanong kung ba't nagamit yung plaka niya? Ano daw sagot niya doon kung tinanong niyo? Kasi ang interest natin dyan to implicate Rumitan is not his personal relationship with the barangay captain, but through the plate. Ano bang plaka? Original pa ba? Original plate Oh, po. now question.
Anong sagot niya? Ba't ang plaka niya nandun sa ginamit sa krimen? Innova. Hindi po niya masagot, Mr. Chair, kasi baka po yung mga gunman or yung mga suspects, ginawa lang po yung plaka, inimbento lang po. Sandali. Iyon nga check ko sa iyo eh. Sabi mo original. Tapos ngayon sinasabi mo na baka inimbento lang. Ano ba totoo? Inimbento ba? Established ba inimbento lang o ginamit lang o ginawa lang o original? Kasi nung tinanong kita kung original, sabi mo original. Yung pong plaka na naka-attach po sa Honda BRB po niya ni Miss Romy Eltan, LTO plate po, Mr. Chair. Hindi, walang question doon sa naka-attach sa kanya, yung ginamit doon sa krimen. Ano yun, original o hindi? Hindi po. Hindi? Hindi po, Mr. Paano Chair. mo nalaman na hindi original? Paano mo nalaman, Corporal? Binerify po namin sa LTO. How did you verify with the Region LTO? Gumawa po ako ng request No, for ang tinatanong motor ko, how did you verify it with the LTO? At saka paano na-confirm ng LTO na hindi yun original? Kasi kasunod dyan, kung original yun, kaya kailangan siguro patawag din natin ng LTO. Kasi kung original yun, next question, bakit nandun sa krimen? Ginamit ng mga kriminal. Second is, kung sabihin niya na wala, naka-blatter ba yun? Naka-report ba yun o wala? Di ba? It's not all about the relationship between that person of interest na may-ari ng plaka at saka yung kapitan, kundi mismong plaka. Now, ang tanong, how did LTO during the investigation confirm that indeed ano yan, fake na plate? Nagpadala po sila sa amin through email ng certification po, which is Certification na ano? yung nagpapatunay po doon sa ownership po ng plate number. Then, Hindi nga eh. Hindi ako abogado, hindi rin ako investigador o police, pero alam ko rin mag-imbestiga. Kasi interest dito is that the certificate, supposedly the certificate coming from the LTO that this plate that was used in the crime is fake. Hindi yung certificate na itong plaka na to is, ang ownership nun is si Miss Tan. Di ba, RD? Dapat ang certificate, it's not all about that this plate is being owned by Miss Tan. But the certificate should be, this plate that was used during that incident was a fake plate and walang blatter entry or blatter report, walang report sa LTO na nawala yung plaka niya. Yun dapat ang laman ng certificate. Kasi establish yun na kanya nga ang plaka sa sasakyan niya. But the question is, kung original yun, bakit nandun? Na kung sabihin niya nawala, dapat naka-report yun dapat prior to the incident na nawala. Di ba, Andy? If I may be allowed to answer, Mr. Chair, Your Honor. Sige, go Sir, ahead. when we request for verification from the LTO, sir, the details na nakalagay po, sir, doon sa certification is ang ilalagay lang po nila doon, sir, particular na let's say ABC 123. Ang ilalagay lang, sir, nila sa certification na ito pong ABC 123 ay dapat nakaatas sa isang particular vehicle. So yung binigay po, sir, nilang certification, sir, is supposedly itong plate number na nakitang naka-attach po doon sa Black Innova should be attached to a Honda na BRB. Nung nagpunta po, sir, sila the following day upon receipt nung verification po sa LTO, ang sabi po, sir, nung owner po nitong Honda BRB, nakita po, sir, nila naka-attach pa rin yung original plate po na supposedly ay dapat naman talagang naka-attach po doon. At when the investigator asked, sir, kung na-report ba nila at any given time kung nawala ba ito or inalis po nila, ang sabi po ng owner ay hindi po, sir, nila inaalis yung plaka po na ito. So there is a presumption, sir, na yung ginamit, sir, na plaka na inilagay, sir, doon sa Innova ay kinambal. Yung sinasabi, sir, natin na kinambal lang, sir. So there is no really the LTO will not be in the position to issue certification certifying na yung plakang inattach doon, sir, sa Innova na ginamit, sir,
ay original or even kambal, sir. Pero RD, kahit sabihin mo the difference between the time when the crime was committed, sabihin mo nga kahit 2 hours. No? 2 hours lang. Pwede rin, di ba, na binalik lang yung plaka? Pwede rin, di ba? It's a possibility, sir. It is a Okay, now, possibility. ang sinasabi ko kasi, that's why siguro, Mr. Chairman, in relation to that, dapat i-check natin sa LTO. Kasi, kung ang basis lang, no, ang basis lang ng certification is that indeed this plate was still there attached to that vehicle, no, but that was 24 hours after the crime was committed, walang assurance. Di ba? Tama, RD? Di ba? Kaya ang sinasabi ko, supposedly, the certificate coming from the LTO is a certificate that indeed that plate being used, siguro kailangan mas may ano tayo na technology no? Na how to, kasi nakunan nga ng plaka kaya nga nasundan di ba? Now, next question is, kung walang capacity ang LTO to confirm if that plate that was used was fake, or better, the investigation should not end there. That certain misstand is not involved in the crime. Tama, RD, di ba? Kasi wala rin Not because the owner or misstand show a proof, dinala yung kotse sa LTO, nandun yung plaka, pwede natin sabihin na hindi fake. O fake, di ba? Tama, RD? I agree, Your Honor, Oh, Mr. Chair, sir. So, Mr. Chairman, siguro we'll call the attention of LTO also with regards to that. Kasi hinahanap natin dito na proof is that confirmation coming from the agency which issued that plate na indeed hindi fake o fake ang ginamit. Tama, Ardino. So, Chairman, siguro, we have to take note on that ng LTO dapat. Kasi ito, isa kang classic case din, di ba? Nakuna ng plaka. O, pero sinabi, no, the following day, sabihin pa, before the 24 hours, nandun pa rin yung plaka. Dinala doon si LTO, ma'am, sir, hindi po. Fake yun siguro kasi nandito yung plaka. But that is not 100% sure tayo, di ba? So, ganon siguro, RD, Chairman, kailangan ma-check natin yung LTO with regards to it. Kung wala sila, may problema sila dyan, question sa technology to check. 1 minute? Dapat siguro yan, pagtuunan ng pansin niya ng LTO, no? Paano gamitan ng talagang isang teknolohiya na ma-confirm yan na fake ba yun o original. Now, Chairman, ako lang, medyo ano lang ako doon, kasi doon sa CCTV, ako personally, itong CCTV lang na pinakita, not the whole CCTV pa na mahaba, itong pag-exit, nung pagbaba at saka pag-exit, RD, medyo malinaw na medyo, kumbaga mayroong contact doon sa loob. Tawagan ng iba doon, parang may last minute G2. And maybe that lady is the one who set up. She was the one who reported the last minute information that the barangay captain is there. Kasi, ako tingnan mo yung pagbaba. Ang bilis lang Bilis lang. Yung operation na nakuha nila for not less than 1 minute. Kung hindi yun in-splice pinutol-putol. Kasi tingnan ang pagbaba, makita ang pagbaba. Then, binanatan siguro sa loob. Ay wala namang putok, hindi marinig. Pero bumalik agad, tumatras Well, in fact, kung tingnan mo doon sa paglabas, yung isa nga nag-guide pa Di ba? So, ang bilis. Na in such operation, ito si Chairman Akop, alam ni Chairman Akop to, mas alam nito In such operation, Chairman, di ba? Hindi mo pwedeng gawin yun kung wala kang tao dun sa loob na magre-report na nandito na. Tapos yung striker, malapit lang. Di ba? Kasi ang bilis Pagbaba, wala kang 1 minute Dagdag natin. Withdraw ka agad. Chairman So, Patuano. ang sa akin lang, that lady should be investigated deeply. No? Palaliman natin. Now, yung investigator, saan ba yan?
Chairman Paduano, isingit ko lang to doon sa sinasabi mo kasi may binabanggit ka na crucial yung nasa loob na tao di ba? Yung lalo na yung dalawang babae. Meron kasi kayong sinabit sa aming report ngayon. Meron ditong in-interview na mga witnesses, dalawang babae. Sino to? Sila po yan, Mr. Oh, Chair. yan. Katulad yan, sila to. Ito yung mga witnesses na nando sa loob na sinasabing hindi taga ron. Yes, Mr. Chair. At according kay Konsyala Lumbang, hindi, gusto namin makita yung kasi doon sa kanina presentation, wala yung dalawang babae na lumabas Yung complete CCTV, nasaan? Raw. Yung raw. Kasi 1 minute lang yung raw. O kasi kung ito yung na-interview nyo, at ito yung nasa loob, sige, tingnan natin. With all due respect to... sige, wait. Mamaya ituloy ko lang. Wait. Para hindi lang ako maputol. Tapusin muna natin si Chairman Paduano. Sige, sir. Hindi, anyways, muna natin yung sa dalawa pa, akala ko isa lang, isang babae lang, dalawa pala. Yung kausap po ni Barangay Chairman, isa lang po, Mr. Chair. Bakit dalawa sila doon sa tinatawag nyo? Yun po yung kasama nung babae po, sir. Kasama saan? Doon sa Kasama po dun sa lugar, Mr. Chair. sa lugar ng insidente. Yes, Mr. Chair. But yung kasama po niya is umalis po nung nangyari yung insidente. Yung naiwan po yung babae na nasa loob. So before the incident happened, yung isa umalis. Before o nung nangyaring insidente, saka rin umalis. Before, Mr. Chair. So hindi pa nagkaputukan, umalis na yung isa. Yes, Mr. Okay, Chair. now ang question. Sabi mo kanina, ano yung establish na hindi taga ron? Taga-ibang barangay po, Mr. Chair. Hindi taga ron. Yes, Now, Mr. Chair. paano nyo binitawan na they are not involved? Base po dun sa interview namin po sa kanya, Mr. Chair. Nung tinanong nyo sa interview, ikaw ba mismo nag-interview? Yes, Mr. Chair. Sige nga, paano mo tinanong? Una po, Mr. Chair, tinanong ko po siya kung bakit siya nandoon sa lugar. Anong Mr. sagot niya? Sabi po niya, Mr. Chair, kakamustahin lang daw po niya si victim, si Mr. Lumbang, Mr. Chair. Then, Nakita po niya si Mr. Lumbang. Hindi, ang tanong mo dapat. Nung sinabi niya sa iyo na kamustahin niya, next question mo ano? Nung sinabi ko po sa kanya na ano yung mga napag-usapan nyo nung nasa loob. Mali. Mali ka. Dapat ang next question mo, bakit mo siya bisitahin? Kaano-ano mo ba siya? Yung Ganito, Corporal. Establish ba anong relasyon nila ni Kapitan? Na-establish mo ba? base po dun sa naging investigation po namin, sa interview din po namin doon sa babae. Ito pong babae na to humabol po ng SK chairman pero natalo doon sa barangay nila. Naging sponsor po niya si victim. Dali. Sabi mo kanina, hindi sa barangay, taga-barangay, tapos tumakbong SK chairman sa barangay. SK chairman po doon sa barangay po nila. Sa kabila, Yes po. not hindi doon sa Doon Lakyos. sa pinangyarihan. Tinulungan Mr. ni Chair. Kapitan. Yes po, Mr. Chair. Konsyala, kilala mo ba yung babae? Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po siya kilala. Hindi, may problema tayo dito. Chairman Dan, may problema tayo dito kasi alangan naman na ito, konsyala na. Ang asawa niya, Kapitan. Tapos may tinutulungan sa kabilang barangay. Kahit man lang hindi niya alam. Medyo may problema tayo dito, Mr. Chairman. So, Mr. Chair, anyway, wala po yun. Mr. Chairman, ako, Hindi. yes ma'am. Mr. Chair, ganito po yun. Nung insidente pong yun, hindi ko po siya kilala. Nung pong nalibing na si Mel, bigla pong siguro 2-3 araw, pumunta po sa bahay namin yung babae. Kasama po yung kanyang tatay. Akala ko po, ordinary lang po na pupunta sa bahay, manghihingi ng tulong, dahil kasamahan po yung taga-Kamba po na kaibigan po ni Mel. Ngayon, akala ko po na ayun, yun nga, humihingi po ng tulong dahil meron daw po siyang papatulong na yung sasakyan daw po niyang motor nasa munisipyo, nasa police station.
Eh ako naman po, akala ko ordinary lang po na ganun lagi na may naghihingi ng tulong. Sabi ko nga po, bakit? Ano ba naging problema? Kinuwento nga po niya na kasama siya dun sa insidente kay Mel. Ay doon na po ako nag-ano na, ba't nandito? Ba't siya pumunta? Eh nakausap na po pala ng mga kapulisan natin yung araw bago pumunta sa amin. Napuntahan po daw yung police station nung araw, yung pumunta po sa amin Sabado. Friday daw po pumunta sa police station, inimbitahan daw po para makausap siya. Ngayon, hinabilinan daw po na pupunta sa akin para kausapin ako. Ngayon, nakausap ko na po siya, nalaman ko na siya pala yung babae na nasa CCTV. Ngayon, tinawag ko po si Chief Freddy Webb po, tinawag ko po kayo. Pinapunta ko po sila sa bahay. Sabi ko nga po, ba't nandito to? Dapat kayo yung makausap, kayo yung mag-ano. Hinayaan ko po silang sa bahay namin dahil nandun na po yung babae, sila po yung tinawagan ko. Nakausap na po pala nila, naimbestigahan at nakuhanan na po ng salaysay nila. Yun po, Mr. Chair. Kaya noon araw lang po na yun, doon ko lang nakita yung bata. Hindi mo kilala. Hindi ko po kilala, Ayun. Mr. Chair. Anyway, so ang babae, sabi niya doon sa interview nyo, kinausap niya yung kapitan dahil tinulungan siya nung SK election niya. Yes, Mr. O, Chair. naong tanong, bakit siya pumunta doon? Tsaka humingi siya ng tulong para sa tricycle niya na Para makuha na po daw. para makuha niya. Opo. O, bakit sa'yo? Time po. Nasa sa kanila po yung sasakyan. Yung Hindi nga, bakit sa'yo? Bakit siya humingi ng Hindi tulong? ko rin po alam dahil nung nalaman ko po na siya pala yung babae na nasa outpost kasama ni Mel, hindi ko na po siya hinarapan. Kasi ano na po ako noon, nag-hysterical na po, gusto ko po siya anuhin. Siyempre, sa oras na po yun, nakita mo kung sino yung kasama ni Mel nung mabaril na nalaman namin na isa po siya sa mga nag-text sa mga ganun po yung ano ko. Kaya Nag-text Sila- sa ano po? Saan nag-text? inano po namin na dahil nandun siya, bago namatay po si Mel. Doon po sa CCTV, nakita namin So meron kayong presumption na sila nag-text doon sa mga yung po yung ano suspect? ko, kasi nakita po namin sa Oy, CCTV, nandun po. Sinabi niyo ba kila investigador Sila Freddy rin po yung nag-aano sa amin na may babae doon sa loob. Kada punta po kasi, nung pong nakaburol kasi si Mel, si Chief Freddy Webb, lagi po siyang pumupunta sa amin at nakakausap, nagsasabi nga po kung ano na yung imbestigan na gagawa nila. Tapos doon sa CCTV nga po, nasabi nila sa akin na may babae. Okay, Yun po. Mr. Freddy Webb. So, Mercado. Sandali po, Chairman. Sige, ikaw na, Chairman. go ahead. Anyway, ganito lang po, RD, talagang ano to na medyo malabo talaga. Ako personally, now RD, Chief of Police at saka investigador. Chief, ganito po, Opo, sir. di ba may witness kayo? Doon mismo sa insidente, di ba? Opo. Okay, saan niya raw nakita? Saan ba siya doon? Doon nga po, sir, sa may nakaupo siya doon sa may chapel po. Labas ng terrace. Hindi po. Katabi po. Hindi, magkaibang building yon. Katabi po, sir. Magkatabi pero Opo. 6 to 7 meters. Opo. Oh, hindi sa bidabit, sinabi niya ba na may babae prior to that incident? Nakausap ang kapitan? Meron po. Sinabi niya sa pidabit niya? Sinabi niya wala. Meron po. Oh, pakisubmit nga yung affidavit niya. Sigurado ka, CD ha. Baka wala. Hindi kasi ako RD. Ako RD personally, ako dapat yung babae sa person of interest. Kasi unang-una, anong business niya now is claiming during that she claims that kinamusta niya yung kapitan. Ganun ka, tapos may nangyari. Tapos he was there, tapos may kasama sa isa. Yung kasama niya isa, ano naman yung papel ng isang babae na yon. Di ba napaka... Hindi nga, sabi ko nga, alam to ni Chairman ako, palam din
mga pulis to eh. Yun yung last minute